Ito si Rick at pinapunta ko siya para habulin ng isang buhawi. May hawak siyang gusot na papel na may mapa ng Estados Unidos at isang murang radar set na hindi niya talaga alam gamitin. Nagmamaneho si Rick papunta sa prairie ng Amerika kung saan ang pinakamalakas na buhawi ay kadalasang nagmumula sa banggaan ng mainit at mahalumigmig na hangin at malamig na agos ng hangin mula sa itaas. Nagsimulang umungol ang mga sirena, dumidilim ang langit at ibinabaluktot ng hangin ang mga palumpong sa lupa. Para sa mga lokal, ito ay isang senyales para agad na maghanap ng masisilungan, ngunit si Rick sa kabaligtaran ay nagpabilis ng takbo dahil ang layunin niya ay makarating sa pinakasentro ng bagyo. Sa harap ng kanyang mga mata, isang madilim na ulap ang bumababa patungo sa lupa. Ganito ipinanganak ang isang buhawi, nagbabanggaan ng mainit at malamig na hangin at ang agos ay umiikot sa isang paikot. Mula sa malayo, maganda ang hitsura nito ngunit nakamamatay. Tumatalbog ang kotse sa mga umbok at papalapit si Rick sa isang higanteng funnel. Kadalasan, ang payo ay lumayo dahil ang isang buhawi ay maaaring magbago ng direksyon anumang oras. Ngunit ang ginagawa niya ay eksaktong kabaligtaran. Papalapit na si Rick sa buhawi at bumibilis ang hangin. Ang mga buhawing ito ay kayang magbuhat ng isang kotse na may bigat na 1 tonelada o kahit isang buong bus ng paaralan na may bigat na ilang tonelada. Ang bilis ng hangin ay maihahambing sa isang eroplano at napagtanto ni Rick na ang kanyang bakal na kotse ay maaaring mag-crunch na parang tasa ng papel. Lumakas ang hangin at nagsimulang ihagis ang kotse patagilid. Sa isang iglap, umangat ang mga gulong ni Rick mula sa lupa at natagpuan ng kotse ang sarili sa loob ng buhawi. Nabasag at sumabog ang mga bintana dahil sa mga pagbabago sa presyon, ang katawan ay pumipilipit na parang lata. Sa loob ng buhawi, mas mababa ang presyon kaysa sa labas at ang pagkakaibang ito ay nagwawasak sa buong bahay. Si Rick ay tumilapon palabas ng kotse sa pamamagitan ng windshield. Ngayon siya mismo ay bahagi ng buhawi, umiikot kasama ng mga debris at durog na bato. Nakikita niya ang mga tabla, piraso ng bakod, mga metal sheet at maging ang mga karatula sa kalsada na lumilipad. Ang lahat ng ito ay humahampas sa mahigit 300 kilometro bawat oras na nagiging mga nakamamatay na projectile. Ang lakas ng isang buhawi ay ganoon na kahit ang isang balahibo sa vortex nito ay kayang tumagos sa isang puno sa sobrang bilis nito. Kaya't ang katawan ni Rick ay nasa malaking panganib at ang kanyang pagkakataong mabuhay ay halos wala. Ngunit sa ngayon, siya ay mapalad. Hinihila ng agos ng hangin si Rick pataas. Minsan, ang isang buhawi ay nag-aangat ng mga kalat daan-daang metro at ito ay matatagpuan malayo sa pinangyarihan ng pagbagsak. Nauunawaan ni Rick na ang pagkahulog mula sa ganoong taas ay maaaring ang kanyang huli. Isang baka ang lumitaw sa ere sa tabi ni Rick. Kilalang ang mga hayop ay naanggat ng mga buhawi at karamihan ay namamatay kapag nabangga. Maliit ang kanilang tsansa na mabuhay, ngunit sa aming video, lahat ay buhay pa. Biglang pumidlat sa dilim. Nanindig ang balahibo ni Rick dahil sa static electricity at lumagundong ang kulog sa paligid niya. Maraming buhawi ang may kasamang mga electrical storm dahil ang friction ng mga debris ay lumilikha ng napakalaking karga. Sa isang iglap, natagpuan ni Rick ang kanyang sarili na mas malapit sa gitna ng funnel. Medyo tahimik doon, ngunit ang katahimikan ay mapanlinlang, nagpapatuloy ang pag-ikot at anumang oras ay maaari siyang matamba pabalik. Ang pagkakaiba ng presyon sa loob ng vortex ay maaari pang makaapekto sa paghinga. Sa mga tao, ang ganitong mga kondisyon ay maaaring magdulot ng pagkabasag ng eardrums at limitadong paggana ng baga. Madalas na nangyayari ang barotrauma, napipinsala ang mga internal organ at maaaring mamatay ang isang tao nang hindi man lang nagkakaroon ng oras para tumama sa kahit ano. At ang pagbangga ay nagiging mas madali, ang buhawi ay lumalakas at nakakakuha ng mas maraming debris. Lumilipad ang mga bisikleta, beam, at basurahan. Halos hindi naiiwasan ni Rick ang pagbangga bagaman walang makakatakas sa mga hampas sa ganitong kalat. Ang pinakamalalang buhawi sa kasaysayan ay ang Tri-State Tornado sa Estados Unidos noong 1925. Ang landas nito ay tumagal ng halos 4 na oras at umabot sa mahigit 200 milya na may hanging higit sa 200 milya bawat oras at kumitil ito ng buhay ng mahigit 600 katao. Ginagaya ng buhawi ngayon ang lakas na iyon. Bigla, nagsimulang mawala ng lakas ang twister. Hindi na gaanong kalakas sa mga agos ng hangin at nagsimulang mahulog ang mga bagay. Para kay Rick, ito ay isang pagkakataon ngunit isa ring bagong panganib. Isang lumang sofa ang bumagsak kasama niya. Bumangga si Rick dito, kumapit dito gamit ang kanyang mga kamay at si Rick ay natamba ng comfortable. Ang pag-ikot ng twister ay bahagyang nagpapahina sa bilis na ginagawang hindi gaanong nakamamatay ang pagbagsak kaysa sa maaari. Hindi bumagsak si Rick sa isang tuwid na linya kundi sa isang spiral na namamahagi ng puwersa sa kanyang katawan at nagpapabagal sa kanya. Ito ang minsang nagpapaliwanag ng mga bihirang himala ng kaligtasan. Si Rick na nakaupo sa sofa ay bumagsak sa isang tumpok ng dayami. Ang pagbagsak ay lumaambot at kahit na natatakpan siya ng mga pasa at alikabok, mahimalang buhay pa rin siya. Ang buhawi ay nawawala na sa abot tanaw na nagiiwan ng pagkawasak.
Mga nataob na sasakyan, nabunot na puno at mga sirang bahay ang nasa paligid. Maliit na ang tsansa na makaligtas sa buhawi at napakaswerte ni Rick. Nakaligtas siya ngayon kaya suportahan siya sa pamamagitan ng isang subscription.